Good morning guys! Panibagong araw, panibagong buhay na naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang gabi at magandang tanghali sa sulok ng mundo. Ayan guys, sa video na to is ipapakita ko sa inyo ang aking morning routine na aking ginagawa kada umaga. So every morning guys is nagche-check muna ako sa aking YouTube channel. Of course, para tinitignan ko kung dumadagdag ba ang mga views sa aking YouTube channel. So ayan, nag-search lang tayo ng mga ganyan kada umaga. Pagkatapos ko mag-search guys, is babangon na ang inyong lola. So, bigat pa ng katawan ko dyan. So, nag-exercise ako. Ganyan pong exercise ko kada umaga guys. Banat-banat tayo ng buto. At pagkatapos yan, kailangan na nating i-off ang fan. So, dito guys, wala kaming aircon sa bahay. Nagtitipid kami sa kuryente. Ang mahal ng kuryente pag may aircon. Lalong-lalo na sa akin, nasa loob lang ako ng bahay at puro aircon po ako pag nasa loob ako ng bahay. So, electric fan lang meron kami. Pagkatapos yan, of course, pagkatapos mong gumising sa umaga, kailangan mong maghilamos at magsuklay ng buhok. Ayan po ang routine natin. No? Kailangan malinis tayo sa umaga, guys. No? Kakain ako, tapos hindi pa ako nagtutoothbrush. OMG, bacteria is real. So, ayan guys. So, alam nyo guys, itong book, ang bilis niyang humaba. Ewan ko. Kasi last month lang ata ako nagpagupit ng maikli. Tapos, ang haba na naman ang napapansin ko kasi sa buhok ko guys. Sa tuwing lagi kong iniipit, lagi siyang humahaba. Hindi ko alam na. So, ayan nga, na-share ko lang sa inyo. So, ayan, magtututbrush na tayo ng ngipin. So, kada umaga guys, dapat malinis ang ating ngipin para pagkain natin is madudumihan na naman later. So, ayan. Ito nga palang banyo namin guys is maliit lang, no? Good for 2 people lang talaga itong apartment namin, no? Hindi pwedeng siguro kung may anak man kami, sa kanya yung isang kwarto pero hindi na tayo magkakaanak. So, yung isang kwarto guys is medyo malaki pero nandoon yung mga cabinet namin, no. Nakikita ninyo sa may left side, dyan namin nilipat yung bed namin kasi naman nandoon yung bintana, oh. Sa pagbukas nyo ng bintana dyan guys, is yung makikita nyo is yung view sa labas. Kasi sa kabilang kwarto guys is pag binuksan nyo yung bintana, makikita nyo kabilang building. So, nag-decide na lang kami na ilipat yung bed sa kabila para yung mas malakas kasi yung hangin dyan sa kabilang kwarto guys, no, pag ina-open namin yung window. Pero may time talaga na walang hangin at may time na sobrang lakas ng hangin. At ngayon nga, umuulan na naman. Ang weather today is maulan. So, gusto ko sanang pumunta ng beach, pero dahil sa maulan ng weather, hindi kayo makapunta. Anong gagawin namin sa may beach na umuulan? Sobrang lamig doon. Ayan guys, balik na tayo sa video. So, naglihilamos din ako ng mukha, no? Face is need to be clean para mukhang maganda sa video, of course. So, pagkatapos nating maghalamas is on to go na tayo sa may kusina. Maghanap tayo ng pagkain guys, nagugutom na ako. So, kaninang pagising ko, talagang empty ang aking tiyan guys. So, diyan, nag-iisip pa ako kung anong gusto kong kainin. Kung iinom ba ako ng coffee, or magbe-bread lang ako, or kakain ako ng kanin with hotdog and egg. So, ang napag-desisyonan ko is kumain ng kanin with hot dogs and eggs. So, ayan guys, yung video na yan is nagpe-prepare na ako ng food ko. So, naisipan kong kumain ng kanin guys this morning, no. Pero pag lunch guys, hindi na ako kakain ng lunch. Magpuputas na lang ako. Yung kakainin ng asawa ko for lunch is pasta kasi kinain ko na yung kanin. At hindi na ako magluluto ng kanin mamayang tanghali. So, pasta na lang ang food niya later.
At ayan ang aming lounge area at saka kusina. Nakikita ninyo yung video na yan. O, may hati lang siya sa gitna. Kasi dito sa apartment namin guys, is hindi naman masyadong kalakihan. Simple, pero maganda naman yung style. Kasi nagustuhan ko talaga yung style na yan. Na kaya binili namin yung apartment. So ayan, nagbukas na tayo ng ref. At yan ang hotdog. So, hindi po siya Filipino hotdog, Brazilian hotdog po siya, no? At kukuha rin ako ng dalawang egg. Ayan ang aking tanghalian. Ay, umagahan pala. At yan, dahil hindi ko pa dinara yung mga plato at ipinasok sa cabinet na katambak doon. So, mamaya ko na lang yan ayusin pagkatapos kong kumain ng umagahan ko. So, ayan, nagpe-prepare na tayo dyan. Dahil sa madali lang siyang lutuin, of course, fried lang naman, no? Hotdog tsaka egg lang naman ang ipa-fried ko. So, ayan, unahin na natin ang hotdog bago ang itlog. So, yan, nagpa-fried lang ako. Bali guys, ang kakainin ko is 3 hotdog lang. So, ganito palang itsura ng aming kusina guys. May exhaust fan kami at yung washing machine namin is nandun. So, yung washing machine na ginagamit namin guys is automatic po siya. So, pag nilagay nyo yung damit ninyo, automatic dry na paglabas, no? Tsaka maliit na paglabas. Hindi ko alam kasi itong washing machine na to guys, sa totoo lang, pag naglalaba ko yung mga pantalon ko, lumiliit ang bewang niya. So, ang bewang sobrang liit na po, hindi na po nagkakasya sa aking bewang. So, ayan, at saka may galon din kami ng tubig dyan. Ayan ang iniinom namin guys. So, may bili kami ng bigalon na tubig. So, magkano siya? I think 7 real per gallon. At yung binibili namin. 7 real per gallon siya guys, no? So, 2 galon yan at yan. So, ito lang yung style ng aming kusina guys. Bale, sa kusina namin is may 2 kaming lavabo which is doon sa may laundry area. Sa laundry area is may lavabo at sa paglulutuan dito sa may lababo din kami panghugas ng plato. Separate ang lababo ng mga pang laundry at paghugas-hugas, no? At saka dito guys is may exhaust fan din kami rito. So minsan hindi ko na ginagamit yung exhaust fan na yan guys, no? Minsan ginagamit ko, depende sa mood ko kung gusto ko mag-exhaust fan. Kasi may bintana naman tong kusina namin. So i-open mo lang yan at lalabas din yung amoy. So ayan guys, natapos na ako magluto ng hotdog. So pagkatapos ng hotdog is ilalagay na natin ang itlog. So dyan na dinedirekta ko na yung itlog sa fan guys, no? Ayan, siguro tingin ko sira itong isang itlog na naluto ko guys. Kasi hindi na umatlog sa loob ng shell. So, pero niluto ko pa rin siya. So, pag meaning na sumakit ang tiyan ko means nakakain ako ng masamang lasa ng itlog. So, at ngayon pa naman, pagkatapos ko kumain, tapos na ako kumain, is wala pa naman ako nararamdaman. Baka later, pag sumakit ang tiyan ko, means yung itlog na yun. At yan ay maglalagay tayo ng asin. Of course, kailangan natin ng may lasa ang ating itlog. So, ayan, bisik-bisik, pitik lang tayo mga guys. At yan, doon namin nilalagay ang mga things pang luto namin sa loob ng cabinet. So, nakikita ninyo tong kusina namin, wala kaming masyadong gamit sa lababo kasi nasa loob lahat ng cabinet yung mga things namin. Ayaw namin ng napakadaming gamit sa taas ng lababo. Ayaw din ng asawa ko yun. Gusto niya kasi maraming cabinet sa loob ng kusina. Ayan guys, antayin na lang nating maluto ang itlog. Ay, antayin nating ma-toasted, no? So, ang gusto ko kasi sa itlog guys is hindi masyadong toasted.
sa naluto na yung food, guys. So, iyaano na natin tong table setting ko. Table setting ko. So, ayoko madamihan yung lamesa kasi nililinisan ko yan. So, ang lamesa namin, guys, parang salamin sa kaputian niya, no? So, ayokong nadudumihan. So, ayan guys, nakikita ninyo, wala yung asawa ko kasi napakaaga niyang umalis. So, ako lang laging mag-isang nag-uumagahan. So, minsan na kumakain kami ng tanghalian together, pero hindi kami nagdi-dinner masyado, no? Pag gutom yung asawa ko, like, gutom siya pag gabi, na dumarating siya is kumakain lang ng cornflakes or sandwiches. So, ayan, kumuha lang ako ng ketchup kasi nga hotdog at saka egg ang aking ulam for this morning, at kumuha rin ako ng cola. Of course, kailangan natin ng pantulak sa pagkain. So, habang kumakain ako, guys, is nanonood ako ng movie sa aking phone, no? Ayan ang ginagawa ko, hindi ako kumakain ng hindi nakakapanood ng kahit na anong pwedeng mapanood. So, kinuha ko yung isang phone at tayo ay manonood. Ayan, may nahanap ata akong movie na gusto kong panoorin. Hindi ko siya napanood yesterday, so tatapusin natin siya. Pagkatapos kong kumain, guys, is kailangan na natin linisan yung pinagkainan natin. So, nilagay ko yung ketchup sa loob ng ref at alisin na natin to. Ayan. So, itong lamesa kasi dapat malinis every time na kumakain kami, gano'n. So, kasi sinasasi, yung asawa ko lang naman kasi nagdudumi dito sa lamesa, no? Kasi before kasi, pag nagtatrabaho yung asawa ko, sa lamesa siya nag-work. So, yung mga things niya, mga laptop niya nasa lamesa. So, naalikabukan kasi hindi ko nililinisan. So, ayan. Kukunin na natin yung mga kanin na itong makalat talaga ako kumain, guys. So, ayan. Pagkatapos nyan, guys, is pupunta tayo sa may lounge area. Yan, nakikita niyo yung video na yan. Ayan ang aming lounge area. Diyan ako nanonood ng TV. So, pagkatapos kong kumain is kailangan kong manood ng TV. Kailangan mag-relax ang aking tiyan. At mamaya ko na lang hugasan yung mga platong pinagkainan namin before. So, ayan, nanonood na ako sa Prime. Sa Prime ako nanonood, guys, no? Kasi ang TV namin may connection siya sa YouTube, sa Prime, at saka sa Disney. Ayun lang ang pwede mong mapanooran. So, may pinapanood ako sa may Prime na horror movies. Yes, guys. Mahilig po tayo sa horror movies. So, ayan, in-on ko na siya. Ayan yung pinapanood ko, guys. Ano siya? Ang title niya is Tok Tok ata. Ang story niyan is may kapatid siyang babae pero hindi niya nakilala kasi yung mga magulang niya is tinago nila kasi yung kapatid niyang babae is may pagka-monster yung itsura. So, dahil sa natakot yung mga magulang niya is tinago niya yung anak niya sa isang bodega or abandoned place sa loob ng bahay. Ayan, guys, kinuha ko yung electric fan kasi mainit siya, no? Ayan. Tapos may kinuha pa ako sa loob ng kwarto. Yan, upuan. Anong gagawin ko sa upuan? Tanayso pa naman, panlagay ko sa aking legs. Kasi pag nanonood ako, guys, gusto ko nakataas ang aking legs. So, ayun lang, guys, ang ating for today's video. Sana na-enjoy ninyo. See you soon. Bye-bye! Isa akong Pilipina na nakatira sa Brazil. So, nag-asawa ko ng isang Brazilian. So, ang buhay namin dito is simpleng-simple lang. Hindi po kami mayaman. Ang buhay namin dito is trabaho, enjoy ng buhay, mag-pay ng bills, taxes, at kung ano-ano pa. So, nabuhay kami ng simple, hindi po marangyang aming buhay.
At dito guys, sa apartment namin is, dahil sa before guys, is na umuupa lang kami ng apartment, is nahirapan din kami sa pagbabayad noon monthly. Kasi ang monthly na binabayaran namin noon before is mga 3,000 plus. 3,600 lahat monthly na yun guys ha. Ay, ang tinitirhan kasi namin guys, isang Airbnb na fully furnished na po siya. May internet, may mga furnitures, at kung ano-ano pa. Ang kailangan mo lang dalhin is yung sarili mo at yung mga damit mo. Dahil sa nakita namin na nahihirapan na kayo magbayad, na every month nagbabayad na lang kami, bakit hindi kami bumili ng apartment na sarili namin? Marami kami hinanap na apartment at hindi nagustuhan ng aking asawa, lahat ng yun. Kasi yung mga apartment namin na nakita namin guys is mga 300,000 plus, tapos maliliit pa yung mga kwarto, hindi masyadong malalaki, tapos napakamahal po niya, no? At itong apartment namin guys is nagustuhan ng aking asawa dahil sobrang linis po niya. Nung nakita naming dalawa is walang masyadong gamit, malinis yung floor, yung table, sobrang linis talaga niya at nagustuhan ng aking asawa. Meron kaming nagustuhang apartment din guys before noon. 3 kwarto siya, tapos isang banyo, at mga 300,000 plus mahigit yun. So, dahil nagustuhan ng asawa ko, yun sana ang bibilhin namin. Kaso yung may-ari ng apartment is parang pabago-bago yung isip niya na ibibenta ba niya o hindi, ibibenta ba niya o hindi. Kasi kailangan ng asawa ko pumunta sa Jumerica at kunin yung pera doon. So, hindi na nakapag-antay yung lalaki na sa asawa ko na bayaran yung apartment niya kasi binibenta nga nila. Yun pala, hindi na pala nila binibenta guys. Nagbago na ang isip nilang dalawang mag-asawa. So, itong apartment na to ang aming napili. Ano lang siya guys, 2 room, isang banyo, isang lounge area, dining area, at kitchen area. At saka meron din siyang balcony. Sobrang simple lang ng apartment namin guys. Wala pa kami masyadong nabago dito kasi nung lumipat kami is busy kami at saka very tight kami sa pera, no? Namumroblema din kami sa pera guys. Hindi naman kami bilyonaryo na pensyonado ng gobyerno na every month kahit hindi kami magtrabaho is may pera kami. Ganyan ang buhay namin guys, no? Parang kailangan mong kumayod hanggang nabubuhay ka. Kasi yung asawa ko guys is kahit papaano is masipag naman magtrabaho yan. Basta ang kailangan lang niya is mag-budget kami, mag-budget sa mga dapat i-budget at mag-savings na rin. Kasi guys, dumarating din ang araw na tumatanda na tayo, kaya kailangan natin isipin yung life natin pagtanda natin. So, dahil nakabili na kami ng apartment na fully furnished, is hindi na kami nabibigatan sa pagbabayad ng renta. Pero every month guys, is may binabayaran kami dito sa apartment namin na 400 plus. Kasi pag nakatira ka sa isang condo, is magbabayad ka ng mga maintenance ng condo in case na nasira yung gate, kailangan ipaayos, at lahat ng mga taong nakatira dito sa condo is mag-half-half ng bayad. So, hindi po automatic na ikaw lang ang magbabayad nun. At saka guys, may mga tao rin naglilinis sa labas ng condo namin. Like sa mga gardening area, nagwawalis sila. Mini-maintain nila yung condo na malinis. At yung mga may camera din, na may mga security, at lahat po yun is kami nagbabayad. So, 400 plus ang binabayaran namin every month na po yun. So, hindi ka talaga pwede guys mag-stop sa pagtatrabaho dito. Kasi sobrang hirap. Walang magbabayad ng bills mo, walang tutulong sa iyo. Kasi dito guys, regarding sa pera, walang pakialam yung mga family nila dito, no? Mga magulang o mga kapatid, hindi ka nila tutulungan.
Kasi yung mga kapatid naman ng asawa ko guys, is simple din ang kanilang mga pamumuhay. Nagtatrabaho din sila para magbayad ng mga bills nila, mga pagkain nila, at kung ano-ano pa. So, hindi mo talaga sila mahihinga ng tulong. Ang nanay naman niya guys, hindi mo rin mahihinga ng tulong kasi yung nakukuhang pera lang naman ng nanay niya is yung pension monthly na nanggaling sa asawa niyang namatay at yung pension niya din. So, yung nanay niya guys dito is hindi rin nanghihingi ng pera sa mga anak niya. Kasi dito guys, ang mga anak is hindi pension plan, no? Na hindi katulad sa Pilipinas na hinihinga natin ng pera yung mga anak natin pag wala tayong pera. Kaya marami kasing mga anak na hindi umaasenso kasi sa ganyang kalakaran dito sa Pilipinas na kahit naghihirap ka, basta marami kang anak, on the go ka na kasi baka may anak kang yumaman bigla, makapag-asawa na matandang mayaman na madaling mamatay, edi tiba-tiba ang buong pamilya sa kayamanan ng matandang namatay. So, ganyan kasi ang isip natin mga Pilipina, no? Kaya umaasa tayo sa pera ng mga anak natin, which is mali naman yun guys, no? Hindi tayo pwedeng umasa lagi sa pera ng ating mga anak kasi tayo naman guys, may kanya-kanya tayong problema, no? At sana kahit pag yung mga anak mo, pag may problema, pag humingi ng tulong sa iyo, matulungan nyo rin. Kasi guys, hindi naman pwede na take ka lang ng take. Kailangan mo rin mag-give. Ganon ang buhay guys, no? So, ayan, naghahanap na ako dyan ng makakain namin mga vegetables na kailangang iluto. Kasi guys, dito sa bahay namin, nasisiraan kami ng vegetables talaga pag hindi ako ang nagluluto. Kasi before kasi guys, nung nagkasakit ako, nilagdat ako ng bonggang-bongga. Hindi talaga ako nagluluto, nangihina yung katawan ko. Yung asawa ko, hindi masyadong nagluluto kasi may trabaho siya, may iniisip din siya. So talagang ang dami kong naitapong mga food. Minsan nagtapon din ako ng isang plastic ng hotdog guys kasi sobrang tagal na niya at yung hotdog talagang may moist na siya, yung may mga white na siya, so itinapon ko na rin. At dito guys kasi pag expired na yung pagkain, yung food mo is itatapon ko na talaga. Hindi pwedeng kumain ng expiry food ang lola ninyo kasi pihika ng aking tiyan. Naging pihika ng aking tiyan nung naoperahan ako. So, iba yung body ko na ngayon. May mga nararamdamang kakaiba na. Pero sa awa ng Diyos, nawala ang sakit kong cancer kasi pinagamot ako ng aking asawa. At mahal na mahal ko ang aking asawa dahil hindi siya nagdalawang isip na ipagamot ako. Kasi guys, may mga asawa din guys na ganyan, no? Na hindi ka ipapagamot kahit na alam niyang may sakit ka. Ipupunta ka na lang sa public at mag-aantay ka ng ilang buwan. So, sa pag-aasawa kasi guys, is swerte-swertihan lang yan. May mga taong minamalas at may mga taong siniswerte. So, yung asawa kasi pinagamot niya ako. Nung natapos yung operasyon guys, yung katawan ko parang lantang gulay na nanghihina. Sobrang hirang-hina talaga ako nun. Halos hindi ako makatayo ng tuwid. Pakuba akong tumayo at hindi ako nakakaligo mag-isa. Sa tuwing pinapaliguan ako ng asawa ko ng matagal na nakatayo ako, sobrang hinang-hina yung katawan ko. Sa mga ilang days lang is mga nakarecover na rin ang lola ninyo. So, nawala yung mga sinulid sa tiyan ko, sa puson ko, na yun ang hinati ng doktor para matanggal yung cancer sa loob ng katawan ko. So, naging normal lang ang buhay ko, pero hindi ibig sabihin na wala na is hindi na ako magpapacheck up. Kailangan ko pa rin magpa-check up. So, minsan kasi guys, ang pinupuntahan kasi namin before is private, no? So, kailangan mong magbayad kailangan mong bayarang lahat ng mga check-up, mga ganyan. Sinasabi ko rin sa asawa ko na may public naman sila dito, no? Na hindi mo na kailangan magbayad. Pupunta ka lang doon, sabihin mo yung problema ng katawan mo at sila nang bahala sa'yo. Dito guys, ang maganda lang dito is yung medication nila, no? Kahit na sobrang dami ng taxes na binabayaran mo, is medication ang pinakamaganda rito guys kasi may public hospital sila rito na pwede kang makakuha ng libreng gamutan. At ayan na nga guys, itong apartment namin nakikita nyo, hindi naman siya masyadong malaki.
may kusina kami, tapos may hati lang siya sa gitna, at yung isa sa kabila is ang lounge area kung saan doon ako umuupo. So ayan, nagluluto lang ako ng beef na giniling na beef na nilagyan ko lang ng vegetables. So hindi talaga ako marunong magluto, guys, no. Pero nasasanay na hanggang masanay. Ayun, natutong magluto ang lola ninyo. Pero may mga food talaga na hindi ko alam lutuin. Pero pag hindi ko naman siya alam lutuin is pinapanood ko sa TikTok at doon ako nagche-check kung paano lutuin yung food. At saka guys, mahilig din akong mag-bake. Nagbe-bake na ako ng mga cake. Before, hindi ko alam mag-bake, no? Pero ngayon is nagbe-bake na tayo ng mga cake. At saka guys, yung pagbe-bake ko pala guys is mga experiment ko lang yun, no? So, at saka yung pagbe-bake ko guys is walang tansya-tansya. Ay walang mga measure, tansya lang talaga siya. Pero kinakalabasan ng pagbe-bake ko is sobrang sarap. Nagugustuhan ng asawa ko. Kasi yung asawa ko kasi guys is mahilig sa dessert. So minsan pagkakain siya dapat may dessert. So naggagawa ako ng dessert para sa kanya. So depende naman talaga sa mood ko yun, no. Pag minsan nasa mood ako magbe-bake ako. Pero pag wala sa mood, wala. So ayan lang guys, sana nagustuhan ninyo ang aking simple life story here in Brazil. Bye! Hi guys! Kamusta na kayong lahat dyan? Magandang umaga po sa ating lahat. Time check, ano na bang oras? It's already 6:44 na ng umaga dito sa Brazil, guys. So, bale nandirito tayo sa may sofa. Dito tayo maggagawa ng content, no? So, nakaayos ba yan? Yes, nakaayos siya. Para naman maganda sa videos. So, kamusta na kayong lahat dyan? So, today guys is mag-share tayo ng mga story about mga OFW kasi dati akong OFW. So, mag-share lang ako ng mga experiences natin, mga nangyayari sa ating mga buhay. So, true to life story to guys, no? Ang pagpunta kasi guys sa ibang bansa is ano lang siya, no? May minamalas at may sinuswerte din, no? Hindi naman lahat minamalas at hindi naman lahat sinuswerte. So, sa akin kasi guys, ang nangyari kasi sa akin before noon, una, malas talaga. Talagang mahirap po talaga sa ibang bansa, guys, no? Kasi sa ating kasi mga Pilipino na nasa Pilipinas, ang akala kasi nila na pag nakatapak ka na sa ibang bansa is maganda na automatic ang iyong buhay. So yan guys, no, marami ka pang pagdadaan ng hirap bago ka guminhawa sa buhay, no. Ayun ang first na kailangan mong pasukin at lakbayin at tapusin, no. Hirap bago ginhawa, totoo yan 100%, no. Kasi sa akin guys, hindi naman naging magaan ang buhay ko sa ibang bansa. Marami din akong mga pinagdaanang hirap doon, no. Kaso sa akin lang kasi wala kang choice. Wala kang choice kasi mag-isa ka lang doon, may kapatid ka pero hindi naman kayo magkasama. So, si Ate Liesel kasi guys, nagtatrabaho sa bahay at ako is mag-isa lang ako sa labas. Hindi ko nga alam kung paano ako nabuhay, pero talagang lakasan lang talaga ng loob. May time talaga guys na talagang pagod na ako, yung parang wala nang nangyayari sa akin. So, nagdasal ako noon. So, pinaubaya ko na sa Diyos kung anong mangyayari sa akin sa ibang bansa. Kasi ang mga tao kasi nakikita niyo lang sa akin mga enjoyed, naging magaan na yung buhay ko, pero hindi niyo naranasan yung mga hirap na pinagdaanan ko, guys. Kasi kung anong hirap yung naranasan ko sa Pilipinas, dumoble nung nagpunta ako sa ibang bansa. So, good thing na rin, guys, kasi kahit nahirapan ako, talagang nagtry ako para mabago ang buhay ko, no? Kasi bibihira lang yung mga taong kahit na nahihirapan na is nagpupursige pa rin sa buhay. May mga case kasi guys na may mga Pilipino na pag nahihirapan na nag-stop na sila, ayaw na nilang kumilos. So, ang nangyari sa akin kasi kahit nahihirapan na ako, naggo-go pa rin ako, hindi ako nag-i-stop kasi wala akong choice, nasa ibang bansa ako. Naghahabol din ako ng visa kasi hindi ka pwedeng ma-overstay doon guys kasi sobrang mahal ang penalty.
Lalong-lalo na kung nagkaroon ka ng penalty at natambakan ka ng penalty, mas lalong hindi ka makakahanap ng trabaho kasi may mga work na hindi nila babayaran yung penalty mo, hindi ka makakahanap ng trabaho at hindi ka nila iha-hire. May mga company na gano'n, 'no. So, may mga company rin naman na nag-a-accept ng penalties, so iaawas na lang sa sahod mo. So, ayun ang buhay doon sa ibang bansa sa akin kasi guys, nag-start talaga ako sa pinakamaliit na sahod, talagang binarat nila ako. Kasi nga bago pa lang ako sa ibang bansa, talagang binaba nila yung sahod ko ng bonggang-bongga. At saka guys, sabihin ko sa inyo, hindi lahat ng mga tao sa ibang bansa pare-parehas ng sahod. Nakadepende yan kasi sa trabaho mo, kung ano yung work mo, kung ano yung positions mo, iba rin yung sahod mo, 'no? At saka guys, hindi lahat ng mga Pilipinas same country tayong pinupuntahan. Iba-ibang country, iba-ibang kalakaran, iba-ibang pasahod po dito, 'no. So, for me kasi guys, nagpatuloy ako kahit na nahihirapan na ako, wala akong choice. So, nung nakahanap na ako ng trabaho guys, talagang nanibago ako ng bonggang-bongga, kasi ilang hours kang nakatayo. Pag-uwi mo sa bahay, wala ka pang makakain kasi wala naman nagluluto ng food sa'yo. Lahat talaga ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa. Ikaw ang maggo-grocery, ikaw ang magbabayad ng mga bills mo, ikaw ang maglalaban ng sarili mong damit, ikaw ang magluluto ng sarili mong pagkain kahit na pagod ka na sa trabaho mo. Kahit na pagod ka na sa trabaho mo guys, kailangan mo pa ring magluto ng food mo. Ang ginagawa ko kasi minsan guys, kaya very unhealthy yung katawan ko before is nagluluto ako ng kanin, tapos alam niyo ba yung itlog, isinasabay ko na sa rice cooker, 'no. 'Pag nagluluto ako ng kanin, naglalagay na rin ako ng itlog tapos yun ang inuulam ko. Minsan sa restaurant na rin ako kumakain nun, so yung food namin dun parating same ang food namin, so minsan nakakasawa na rin kasi guys, sa ilang taon mong nagtatrabaho sa restaurant pare-parehas lang yung mga pagkain nila kaya minsan nakakasawa na rin, 'no. Sa awa ng Diyos guys, 'pag tumatagal ka kasi sa company, hindi pa nila tataasan yung sahod mo, which is kailangan mo pa silang makaawa sa kanila, sa mga managers. Yung parang kailangan mo silang sundin para makita nila na deserve mong taasan ng sahod. Kasi ako guys, nung bata-bata pa talaga ako, trabaho ako ng trabaho no'n, hindi ako nagde-day off minsan, hindi ako nagpapahinga, talagang binugbog ko ang katawan ko sa pagtatrabaho no'n. Kasi may 4 branches sila noon. And lahat ng mga branches nila tina-transfer nila ako doon, pumunta ka dito, pumunta ka diyan, pumunta ka rito, ganyan. At hindi rin ako guys nagrerenta, kasi sa ibang bansa, mahal ang renta sobra. Kulang ang sahod ko ng isang buwan, pambayad lang ng renta yun, kulang pa. So, nag-a-accommodation talaga ako before nagwo-work ako, ayoko nagrerenta kasi sobrang mahal ng renta. Lalong-lalo na sa Middle East guys, ang mga tao diyan parang ano, kung sakaling nagrerenta ka, mga tao diyan parang sardinas. Kasi yung bahay na tinutuluyan mo ginagawa nilang partition, dini-divide nila. For example, itong sala, idi-divide mo yan ng isa, 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 ganyan. So, may space ka dito na maliit, may space pa diyan, tapos may space pa diyan. At sabihin ko sa inyo guys, ang toilet, marami kayong gumagamit, ang kitchen napakadami niyo ring gumagamit. So, so 'pag may duty ka ng maaga, kailangan mong gumising ng advance do'n kasi iba-iba yung mga work timing ninyo. Minsan, nagsasabayan pa kayo sa toilet, so mag-aantay ka, mga gano'n. Mga gano'n yung mga Pilipino nagrerenta guys. Kasi kailangan natin maging praktikal sa buhay, 'no? Ang mahal ng renta, lalong-lalo na kung hindi pa kayo dalawa nagtatrabaho. So, more on 'pag yung mga Pilipina kasi guys, 'pag nagrerenta sila, may mga kasama sila sa loob ng bahay para mabawas yung expenses sa renta, sa electric, sa internet, may mga ganyan, 'no. So, yung buhay sa ibang bansa guys is buhay din sa Pilipinas, 'no, kasi tayong mga Pilipino kasi may mga pagkatamad din tayo minsan, eh.
So, pag dumarating na yung mga age natin na 50, 59 to 60 years old, parang tamad na tayong magtrabaho, lalong-lalo na kung may mga anak kayo sa ibang bansa, no? Which is, huwag tayong umasa sa mga anak natin, guys, kasi hindi naman forever Christmas sa mga anak ninyo, no? Paano na lang in case na nawalan siya ng trabaho? Mahirap makahanap ng trabaho sa ibang bansa, guys, na porket nawalan ka ng trabaho, may trabaho ka na agad, no? May kailangan mo muna ng interview, mga ganyan. Pag nakapasa ka, sige, kukunin ka nila. Tapos, kailangan mong maghanap ng trabaho online. Kasi may mga work talaga na puro online talaga, guys, no? Lalong-lalo na sa Middle East. Puro sila online, hindi sila walking na magpapasa ka ng CV dyan, magpapasa ka. Kasi, na-try ko lang magpasa ng CV sa mga store by store, no? So, ang ginagawa lang kasi ng mga Pilipino, wala, nilalagay lang diyan, ganyan. So, talagang puro online. Kasi nung nag-apply ako, online din talaga ako noon before. Lahat ng mga natrabahuan ko puro online. So, sa online ako nag-a-apply na. At, i-share ko pala sa inyo, guys, 'no, dito sa ibang bansa marami ka ring bills na talagang binabayaran, 'no? Kasi ang tingin kasi ng mga Pilipinas sa mga tao sa ibang bansa is malalaki yung sahod, maganda yung buhay, kasi nasa ibang bansa tayo, mga ganyan na hindi nila nakikita, hindi nila nararanasan, kaya ang tingin nila bilyonaryo ang mga Yes, guys. Akala kasi nila bilyonaryo yung mga tao sa ibang bansa, 'no, na sa tuwing ano bang tawag dun, may mga problema sila sa Pilipinas, ang lagi nilang takbuhan is yung mga tao sa ibang bansa. Tapos yung mga tao naman sa ibang bansa 'pag may problema sila, hindi naman sila natutulungan ng mga tao sa Pilipinas, 'no? And ang gano'n. So, marami rin nagsasabi na share your blessings. Para sa'kin kasi, guys, mag-share ka ng blessings mo kung talagang ano ka, talagang wala kang problema sa pera, mga gano'n. Talagang mayroon kang extra money for share your blessings. Kasi, guys, mahirap din masyadong mag-share ng blessings, 'no, lalong-lalo na sa mga ugali nating Pilipina. Kasi ang ayoko sa mga ugali nating mga Pilipina, yung ikaw na nga yung tumutulong, in the end na nag-away-away kayo, ikaw pa yung may kasalanan tapos ikaw pa yung masama. Marami akong nakikita sa TikTok, guys, na maraming family ang nagkakawatak-watak, nagkakagalit-galit dahil lang sa pera. Kasi, guys, kailangan din nating umintindi na hindi habang buhay na sa tuwing may kailangan tayo is matatakbuhan natin yung mga tao sa ibang bansa. May time din talaga, guys, na magno-no sila sa inyo, hindi ka nila tutulungan. Kaso yung mga ugali kasi nating mga Pilipina is 'pag hindi mo sila tinulungan, ikaw pa yung masama, 'no? Ikaw pa yung ikaw pa yung gagawin nilang masama. Ang mga tao sa Pilipinas, guys, 100% ang lagi nilang sinasabi ay yung mga tao sa ibang bansa masasama ang ugali. Kasi, guys, sinasabihan lang naman nila ng ganyan yung mga tao sa ibang bansa kasi hindi na nila nakukuhanan ng pera like before, wala na silang nakukuhang pera, so ganyan. At saka, guys, mahirap kasi masyadong tumulong ng sobra-sobra, kasi in the end, yun nga, ikaw pa ang gagawin nilang masama, 'no? At saka, guys, ang tingin kasi ng mga tao sa Pilipinas na 'pag nasa ibang bansa ka, hindi ka nauubusan ng pera. Lagi kang may pera, ganyan, maganda yung buhay mo. Kasi dito kasi, guys, sa ibang bansa may mga nakikita kayong mga Pilipino na nag-e-enjoy yung mga buhay nila. Kasi, guys, karapatan din namin mag-enjoy ng buhay, 'no? Kasi kami ang nagtatrabaho, nagpupursige sa buhay, siyempre kami mag-e-enjoy ng sinasahod namin, eh, mahirap naman kung yung mga nasa Pilipinas ang nag-e-enjoy ng mga sinasahod namin, 'no, baliktad. Kami ang nagpupursige magtrabaho, kami ang kumakayod sa ibang bansa, tapos yung mga nasa Pilipinas ang gaganda ng mga buhay ninyo. Oh my goodness, guys. Magtrabaho din po tayo, 'wag tayong umasa. Mahirap umasa, guys, sa totoo lang 100% kasi kung umaasa lang kayo sa pera ng mga anak ninyo at 'pag hindi nagbigay ng pera yung mga anak ninyo, anong gagawin ninyo? Aawayin ninyo sila, pagsasalitaan ninyo ng masakit.
So, napakasamang ugali naman yan guys, no? Kasi kailangan din nating intindihin na hindi libre ang pamumuhay sa ibang bansa. Hindi po pensyonado yung mga Pilipina sa ibang bansa guys kasi nag-work din sila. Kung hindi sila mag-work, talagang sa kalsada sila pupulutin guys. Hindi libre ang renta, hindi libre ang internet, hindi libre ang food. May mga ibang bansa din kasi guys na may magagandang benefit din 'no, lalong-lalo na kung marami kang anak, may mga benefit din yung mga anak sa mga ibang country 'no. Hindi ko nilalahat ng country pero may mga ibang country na nagkakaroon ka ano bang tawag dun, ng income sa government, may binibigay silang pera sa'yo para sa mga anak mo. So, magandang country sana yun 'no, kasi kahit anak ka ng anak is may makukuha kang pera sa government kasi may benefit ata yung pagkakaroon ng anak sa ibang bansa. Hindi ko nilalahat ng ibang bansa pero some of the country may mga ganitong rules 'no. Sa Pilipinas kasi guys is kahit anak ka ng anak wala kang benefit na makukuha sa gobyerno 'no. Ikaw pa yung problematic na magpalaki sa mga anak mo, bumuhay sa mga anak mo, bigyan sila ng magandang buhay. Tsaka guys, sabihin ko sa inyo, may mga magulang din kasi na demanding sa mga anak, pero hindi naman nila nabigyan ng magandang buhay. Sabihin ko sa inyo guys 'no, kung gusto niyo ng magandang buhay, i-try niyong bigyan ng magandang buhay yung mga anak ninyo. Kasi hindi naman puwedeng mag-ask kayo ng magandang buhay sa kanila, pero hindi niyo naman sila binigyan ng magandang buhay. Ano yun ay so, tama naman yun guys 'no, bigyan niyo ng magandang buhay yung mga anak ninyo, palakihin niyo sila, Good morning guys. So, kagagawa ko lang ng kape. Magkape po tayo. Good morning sa inyong lahat. Magbe-breakfast ako. So, nagbe-breakfast ako mag-isa ngayon guys kasi may trabaho ang aking asawa. Sarap ng kape. So, good morning! Good morning to all of you guys. So, last week is tinrangkaso ang lola ninyo ng bonggang-bongga. 1 week ho akong nilagnat. Kasi what I noticed sa katawan ko kasi guys, i-share ko sa inyo is bumabalik ang aking lagnat. So, pag bumabalik po yung lagnat ninyo guys, is may infection po sa loob ng katawan ninyo. So, may infection ako dito sa ano ko guys. Hindi naman siya malala guys, no? Nakita lang ng doktor. So, binigyan niya lang ako ng medicine. So, ayun, may binigay siyang medicine sa akin sa fever at sa infection ko. Hindi naman siya malala na kukuha pa siya ng gamot, no? Kaya pala bumabalik-balik yung lagnat ko kasi bumili lang kasi yung asawa ko ng anong ba tawag doon, ng gamot sa lagnat. Nawawala yung lagnat ko pero bumabalik siya. Kaya kailangan mo rin ng ano ba tawag doon, ng gamot sa infection. Kaya tapos nung nawala na yung infection. Alam mong nawala yung infection guys kasi hindi na bumalik yung lagnat ko. Hindi na siya talagang kasi before kasi guys talagang nanginginig ako, talagang kinukumbulsyon na ako. Ito yung talagang sobrang nanginginig na ako. Halos hindi ako makatulog. Sobrang nanginginig na ako. So, dinala na ako ng asawa ko sa hospital dito guys. So, public yung hospital nila dito, maraming mga tao nagpupunta doon, pero ang kinagandahan lang kasi talaga guys is libre lahat. Libre yung check-up, yung appointment mo sa nurse, sa doktor, mga ganon. So, nagtataka ako, tinatanong ko yung asawa ko, magkano binayaran mo sa gamot? Sinabi ng asawa ko, wala daw siyang binayaran ni isang kusing. Tapos nagtataka ako, talaga wala kang binayaran? Bakit nung naoperahan ako, bakit nagbayad ka ng sobrang laki? Sinasabi ko sa kanya. Tapos sinabi niya sa akin kasi yung naoperahan ka, hindi ka nagpunta sa public hospital, nag-private hospital ka kasi. Dito kasi sinasabi sa akin ng asawa ko, pwede kang maoperahan ng libre. Magaling din yung mga doktor sa public.
pero mag-aantay ka lang ata ng months, sinasabi niya sa akin. Kasi may hanay-hanay kasi yan guys eh. Sa public hospital kasi mas inuuna nila yung operahan yung mga bata-bata pa at hinuhuli nila yung matatanda na. Kasi matatanda daw is matagal nang nabubuhay, mga ganyan, mga weak na yung katawan, yung kalusugan nila, mga weak na. So, inuuna nilang operahan yung mga bata. So, kasi sa akin guys, yung case ko kasi before, I was diagnosed of cancer stage 1. Paano ba ako na-diagnose ng cancer stage 1? Pag may sintomas na kayo na may lumalabas sa inyong mabaho, sa akin talaga may lumalabas sa akin mabaho talaga. Tapos, may dugo na lumalabas sa akin before. Hindi siya menstruation guys. Ano siya, dugo talaga siya. Pero hindi siya maraming dugo, yung patak-patak lang siya. So, nung meron na akong mga ganong sintomas is magpa-check up na kayo guys kasi talagang may cancer na kayo stage 1. Hindi ako nagbibiro guys. Totoo ho ang sinasabi kong about sa mga feelings sa loob ng katawan na huwag niyong baliwalain. So, pag may lumabas na dugo sa inyo na hindi siya menstruation guys, means may diferensya na kayo sa loob ng katawan ninyo. Kaya huwag niyong binabaliwala yung mga maliliit na sakit na yan, guys. Guys, kasi naramdaman ko yan. Hindi ako nakaramdam ng sakit, pero talagang may tugong lumalabas sa akin before. Pagkatapos no, nagpa-check up ako sa clinic, which is nakita ko talaga yung diferensya sa loob ng katawan ko, guys. Kasi may pinasok silang camera, parang camera, tapos makikita mo talaga sa TV kung ano yung nasaan yung diferensya niya. So nakita ko yung diferensya niya sa uterus ko mismo siya. Maraming mga tao nagkakaroon ng cancer, mostly sa mga uterus nila. So dapat yung mga uterus guys is talagang kailangan linisan yan every 6 months, no? Every year or 6 months, hindi ko alam. Pero dapat, so sa mga babae kasi guys, yung mga uterus natin, dapat pinapa-check up yan every 6 months. Okay ba na? Every 6 months guys. At saka guys, yung cancer kasi hindi yan namamana. Nakukuha yan sa way of living mo before. Kasi ako kasi nung bata-bata ako talaga guys, pabaya ako sa katawan ko. Lalong-lalo na puro trabaho talaga ako nun. Trabaho ko ng trabaho, yung trabaho ko mabigat pa. Tapos kasi nagbubuhat ako mabibigat, nalilipasan ako ng gutom, kulang ako sa tulog. Tapos stress pa sa trabaho, maraming mga stress sa trabaho, yung mga kasama sa trabaho, stress din, mga nakakagalitan mo, mga ganyan. Minsan guys, talaga kulang ako sa tulog. Talagang late ako matulog. Tapos talaga yung pagkain ko. Minsan guys, ang kinakain ko lang talaga guys, dilata. Yung mga dilata na ready to eat na hindi mo na kailangan ipainit na huwag kayong kakain ng ganun guys. Pwede kayong kumain ng ganun pero kailangan yung lutuin. Kasi sa akin guys is nagluluto lang ako ng kanin tapos yung dilatang binibili ko ready to eat na siya. Hindi ko na siya niluluto. Nilalagay ko na lang talaga siya direct sa plato ko tapos kinakain ko. Puro unhealthy talaga ako dati guys, nung bata-bata ako. Kasi nga, strong pa yung katawan natin, kaya pa natin magtrabaho noon. So, inabuso ko talaga siya guys. Nung inabuso ko siya, masama rin palang abusuhin yung katawan guys. Lalong-lalo na kailangan mo rin mag-relax, ano ba yung tawag doon, magpahinga din. Kasi dati kasi ako guys, hindi ako nagde-day off. Minsan talaga kinakausap ko yung manager kung pwedeng mag-extra overtime ako or magtrabaho ako sa day off ko. Kasi sayang din yung araw, di ba? Kaysa naman ano ka lang sa bahay. So, dagdag sahod na rin yun guys, no? Kasi tayo mga Pilipina kasi kailangan natin ng pera, kailangan natin mag-ipon, mga ganyan. Tsaka guys, talagang kulang na kulang talaga yung sahod ko noon before. Talaga sobrang liit lang talaga.
At saka tinataasan ka lang nila ng sahod every year. Like, for example, 2 years yung kontrata mo. Minsan nga hindi ka pa nila tinataasan ng sahod, nire-renew lang nila yung kontrata mo. Kailangan mo pa silang kausapin, magmakaawa para lang taasan yung sahod mo. Mga ganun sila, guys, no? At saka, dun kain muna tayo. At saka guys, marirealize mo talaga yung, ano ba tawag dun, yung health mo pag dumating na yung araw na wala ka na sa kalendaryo, yung tumatanda ka na, mga ganun. Kasi ako kasi guys, na-realize ko yung buhay. Yung buhay ko para bang nadidrain din ako minsan. Yung nakakapagod din magtrabaho sa totoo lang. Yung para bang walang napupunta sa'yo. Kasi ang buhay ko kasi dati guys is paikot-ikot lang yung magpadala ka ng pera sa mga magulang mo kasi yung mga magulang mo tumanda lang walang pera. Kailangan mo silang bigyan, mga ganyan. Tapos magpapasok ka pa ng pera sa bangko. Tapos may mga bills ka pang kailangan bayaran, yung mga phone bills mo, mga internet bills mo. Tapos yung natitira sa akin, parang kakarampot na lang. Yung parang wala ka ng time mag-enjoy sa sarili mo na ikaw yung nagtatrabaho pero hindi mo na-enjoy yung lifestyle mo. Tapos, ganun nga. So, hindi ko siya na-enjoy minsan, guys. Minsan talaga, isang buwan talaga hindi ako nagpapadala, hindi rin ako nagpapasok sa bangko, pupunta ako ng Dubai or Abu Dhabi para mag-enjoy, kumain sa mga restaurant, mga ganyan. Kasi guys, yung buhay kasi natin is hindi tayo forever young. Maraming mga Pilipino dyan na tumanda na hindi nila na-enjoy yung kabataan nila. Yung bang puro sila trabaho ng trabaho hanggang dumating yung araw na tumanda sila na wala na, yung hindi na masyadong na-enjoy. Hi guys, good morning. So I'm back. How many days I get sick? 1 week? I think 1 week. Give me na my medicine, baby. There. Give me my medicine there. I have another one here, huh? You see? There. Yeah. So this is the medicine, guys, that I drink. And this is for the fever. Right? This one. This is for the fever. And this is for the infection. So when we go to the hospital, guys, I never thinking and believe that we don't need to pay money for this medicine, no? This is the first time that we go in the hospital without payment, without paying anything. So, nagtataka ako kung bakit, that hospital is public, right? Yeah. So, we go in the hospital, public hospital, guys. But the more thing, if public and don't need pay money, have too much customer inside. So, this medicine that we buy there in the hospital, we don't need pay. Because in my country, every time you go in the hospital, you need pay everything. So, tinangkaso po ko ng buong ng ilang araw. Hanggang ngayon mahina yung katawan ko, kaya kumakain ako ng kain. So, I make sinigang. Sinigang without sinigang mix. Kasi walang sinigang mix dito. So, ang ginamit ko is meat cubes. At saka salt lang. Tapos, tinampakan ko ng maraming gulay. Because last night, guys, this medicine, oh my god, this is terrible medicine. This one. It makes my body like acid, no? Have acid inside here. I cannot sleep because of that. Every time I sleep, I wake up, my husband see me in another room sleeping in the floor. Because every time I need comfortable position ba. So nakikita niya ako minsan pag umaga nakahiga ako sa floor.
Because I feel more better if my body feel hard. Kain tayo guys. Ay, tsaka, nung nagkasakit pala ako guys, yung mga kinakain ko, itong mga gulay na kinakain ko, sinusuka ko siya. Sinusuka ko siya na parang ano. So, nagkakamay pala ako pag kumakain ako guys, no? Tsaka normal na sa asawa ko yung makita akong nagkakamay kumain. So, naggawa ko ng sinigang. May ayaw siya dito yung ano, yung vegetable na binili. Ayaw niya yung lasa. You see, when I stop drinking this one, finish the acid in my body. This is the medicine I tell you before. I don't like drink. How many medicine I drink this? Half 4. No? 4 medicine I drink. Yeah. So I suffer for 4 days, guys, because of this medicine. Because the doctor telling to me that I have infection inside here. That's why my fever is going back. Because before I have fever, my husband only give me this kind of medicine for fever, but don't give me for infection. So the fever is going down, but the infection never finished, guys. So yung infection nasa body ko pa rin, hindi siya nawawala. So pabalik-balik yung lagnat ko. Nalaman namin yun kasi nung pumunta kami sa hospital, sinabi ng doktor na may infection ko ito. I don't know how she's. When I open my mouth, she used some stick and see inside my lungs. It's good if we have camera and have possible put inside the body na full see if the body okay. I think have things like that you can buy in AliExpress. Put in your mouth, have connection in the phone, put in your mouth the camera. So I will ask my husband. Do you speak Tagalog, right? Yes, my husband speaks Tagalog. You know kuripot? I speak Tagalog? Yeah, you know kuripot? Yeah, I know. You are kuripot? What happened? My teeth pain. Your teeth pain? Mm-hmm. We need to go in the dentist for check-up teeth. I'm going to produce money for it. Have hair, the one. Eat. I eat, but I eat little after I vomit again. Try eat like this. This is the more thing I like, no? Meat with vegetables. Because every time we eat meat, you know, if you always eat meat every day, your body says like, oh my goodness, I only want vegetable. If we eat only vegetable for 1 month, you survive. Only vegetable without meat. You survive? I think you survive, no? Without meat? No. I'm not vegan. I need to eat meat. I survive without vegetable, but not survive without meat. My blood asked meat. Mahirap magkasakit, guys. The more sickness I don't like is fever.
Ito. Ako guys, sa pagkain, hindi ako maarte. Basta may pagkain dyan, kinakain ko. Minsan ka din yung katawan ko, naghahanap ng gulay. It's good if they invent one medicine for your body immune, like not protect in any kind of sickness. This is good, no? Top scientists in the world, why not creating like that? Yeah, your body is protective in any kind of sickness. Your body not change. Your body is always young. Raining. No, it's only the sun. So this is the city, guys. So what I see here in the city is very crowded, and if the place is not weekend, I think. Hi guys, so here in the city you can see people like this. They are sleeping in the road, guys. Look at that. See, like the guys died. Oh look, put the head inside the bicycle. See guys, oh my goodness, look at that. Kawawa. I think the guys died. I will try back there in the... Hi guys, so we are lost. My husband is lost, guys. But the city is not too much big, right? No. Because my husband is too much angry because the road here is too much crazy. The signal transit line Yes. is that bad. The signal here in the road, guys, my husband telling it's very, very bad. Because for example, you want to go on the right side but don't have signal for going the right side. Only you will see when you arrive there. So here, and have parking here that you need pay. All the parking here in Brazil need pay money. Don't have look for stuff. So my husband is lost. So this is the place. Why have too much car in the road, in the parking lot? Ah, this is church there. Careful here. So this is the problem here if the city is too much crowded, no? You see everything left, right, buildings, stores, like that. So yeah, we are just only going around the city. My husband don't know where park the car. So here, guys, you are not possible to park anywhere you want because have places here for parking your car. And Yeah, the type one place for stuff like that. you see, so ayan guys, maglakad-lakad tayo sa may city.
So, wala masyadong tao, guys. Don't have too much people. Why don't have too much people today? Sunday morning early. You see the great people here don't sell food. Pretty good. Hey guys, so nandito kami sa isang place where you can see different stores. Phone case there. Rubbish is here. So, computer store here. The place is not all open. No. Only some stores are open. You don't like to work in the Sunday here. Oh, Lebanese food there. That's food, baby. But you see the side, all the sides are the same thing. Electronics. Yes, all electronics. Guys, so we are here in the electronics. So, bumili ako nito guys. So, taran! I like this tripod. Because my tripod there is like this height. Yeah, the type of you have it. Max was that, no? Yes. Not too much height. So, electronic store siya guys. So, bumili ako nun. Taran! Ganyan na. Tapos may mga ring light din sila dito. Put it in the table. Yes. Because I buy this one online. I don't like bad things like that in online. Normally the product is different. Not have that quality. I tell you that my time about it. This one is like Bluetooth. When you put this one, your phone is going there and going that. Yes. So this is only for the people who making videos like this, guys. Hi guys, so I just only buy one tripod for me. It's not expensive, right? It's only Cheap price. This is $8. Yeah, at hindi siya mahal guys. Sa 40 lang siya. And the thing is too much hard, not soft. So for me guys, I like electronic because I always making videos. So bumibili ako ng mga gamit na ko is all electronic shop. Look how electronic shop. You know this one, if we buy in the mall, too much expensive. I don't care. Hey guys, so dito sa mga store nila guys is more on electronics sila. Tingnan nyo, may bisikleta na tinitinda, para rin siyang bisikleta tsaka motorcycle. So yan, ito yung place kung saan may mga food area din dito. Tsaka kung sakaling kailangan mo ng cash, pwede kang mag-withdraw doon. Let's see. Oh my god, this is the place where I belong. Electronic shop. Pabili na ako. It's been working there and Lebanese restaurant. But I don't see Asian food here. Only in São Paulo I see. Ask people for work in the cuisine. How you know? Contract, assim. Diz que need.
auxiliar de cozinha is Working in the kitchen. Working kitchen, mas nada principal, né? Not for For help clean. people, something like that. Wash the plates. Nothing like that. So this is parking lot, guys, which is, tingnan nyo, 10 real per hour. Oh my god, these people really very good business. 1 hour is 10 real. So, ayan O pagamento guys, depois é lá embaixo no subsolo aí, tá? Lá no subsolo. Você tá vendo aquela maroque lá? I don't think. I see you put there in the... When I put my phone, you put there. So, yung binayaran namin sa parking lot is 10 real siya, guys. Sobrang mahal niya, in fairness. Ano yung parking lot nila dito is gold. Ito yung mahirap sa city, guys. Lahat mahal, pati parking lot. So, the parking is 10 real per hours, right? Like, if you spend like 2 hours, you pay 20. Yes, 3 hours 30. 4 hours 40. Oh my goodness. 50. One day, 2. So, mag-exit na tayo, guys. May parking lot. Merry Christmas. Hi guys, so bibili tayo ng ticket. So ito yung place kung saan bibili kayo ng ticket, guys. Ang daming tao. So ito yung price, guys. So ang mga adult is 68. Senior citizen, you pay 34. 6 to 12 years old, 34 years old. 5 above, 0 to 5 years old, guys. Free. Hindi ka magbabayad. So ito yung entrance, guys. Pupunta kami sa teleferic. So nakapunta na kami before doon. So second time namin dito pumunta. Não vai atrapalhar o passeio de vocês, é só na hora que vocês forem voltar, a gente vai informar como é que vai ser. Olha o barco pirata tá cheio de gente. Só que tem que andar agora de manhã, depois tem vento nos caras. So, ayun guys, we are here in Santa Teleferic na. So, tingnan nyo yung baba.
Sobrang taas niya. So, Dito kasi guys, there is mountain out na pwede ka mag-stop. So, yan. Nakikita niya talaga yung beauty niya. You see on that area. Oh my goodness gracious, I'm not scared. Look, oh, people talking about how many meters for you go here. Why? You feel a pressure? Only little. Nice here, huh? For pictures. So, this is inside the mountain, right? So, dito guys, marami kang pwedeng puntahan dyan, like this. May mga signs sila na park ambiental. Parque ambiental. I think you can go there also for walk. So, ayan. So, here guys, you can go here only by telepheric. Hindi ka pwedeng makapunta dito by car kasi sa taas po siya ng mountain. Ito guys, para siyang food court. This is the place where, before when we come here, have too much people there, too much crowded. Now, the sugar cane here? So, yung asawa ko guys, bumibili siya ng sugar cane. Only one? Only this one? Yes. So, ito ang makikita nyo sa taas guys, sa taas ng bundok, which is ayan. So, dito guys, pwede kang mag-relax. So, ayan. Ito yung bag na dinadala ko pag umaalis kami. See the view doon guys, may magandang view doon. Taran. Mamaya pupunta kami doon. Sobrang init ngayon, my goodness. Ewan ko mga ata ang degree dito sa 38 ata. Tapos, ayan guys, so, pwede kang bumili ng ticket para po siyang train. Iikot ka ata dito. Ewan ko kung hanggang saan ka pwedeng umikot. So, ayan. Inom tayong sugar cane, guys. Ito sa akin, ganitong size lang. At ito sa aking asawa. Taran! So, ayan guys, pupunta tayo rito kung saan magpapapicture tayo. So, may upuan din dyan. So, ganito ang view dito guys. Before nang pumunta kami dito, sobrang crowded niya. So that is glass, but you cannot see down, you see? So, itong view niya dito guys, oh. Oh my goodness. Look at the view guys, sobrang ganda. At malakas nga yung hangin. Yeah, the air is strong. So, ayun yung sinakyan namin guys. So, papunta siya doon sa may stopover doon. So, ayan. Ito yung view sa baba. Tignan nyo. Tarang! Ayan o. Ganda ng view. So, ito yung mga tao dito. Nagpapapicture din sila. Papapicture din kami. So, ayaw ng asawa ko. My husband don't like too much sun. The sun is too much hot for him. Burn the skin. We need to walk now, no? So, maglalakad na kami, guys. So, we are going for an adventure, guys. More fresh here. Yes, because nature, baby. So, I think here you can see birds. Maybe have birds. See the birds, animals like that. And have snake also here, you see? I think the snake is only in the trees. Not possible to have snake here. Yeah, no, this snake is
Don't have poison. This is like Don't have poison? no, it's like snake not poison. Snake it don't have poison. But really have snake. Really have snake here. So dito kami sa forest, guys. So, because we see some signs there's that have snake, guys. Pero sinasabi naman sa ano na wala daw poison. So yan. Here inside have air. Yeah. Look at that, guys. Fresh air is very nice. So we are looking for anaconda. Anaconda don't have poison? Oh, the train there, yeah. Ah, the train pass for the forest there. They are selling ice cream, baby. So, nasa na ba tayo? Isa po siyang... This is the place where Santa Claus Yes, you have see Santa there, Claus. Santa Camille. Casa de Chocolate. 43 days. Ah, 43 days for Santa. for Christmas. Yan, guys. So, have big candy here. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos na Casa de Chocolate. Casa. Chocolate gelado e cappuccino gelado com bolinho de sorvete, marshmallow, cobertura de chocolate. Okay, thank you. Casa House of Chocolates. I want pictures there, baby. You see? Oh, you can sit there. I think it's... Dun, 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 dun. I'll take pictures there, baby. So, itatry namin ito, guys. Oh, too much people in the line. So, ayan, guys. We are entering na. So, itatry namin to. So, ayan, guys. Itatry namin siya. Never pa namin na-try. Oh my God, nakakatakot siya. Hindi ko pa siya natatry, guys. Ngayon pa lang, no? So, yung asawa ko, uupo siya sa likod, tapos ako sa harapan. Kasi sa likod, guys, is yung control nasa likod. So, okay lang nasa harap. Kasi ang trabaho ko, guys, is mag-videos. So, ayan. Tirolesa não era aqui, calma. Era, ah lá, a tirolesa, ó. Ó a fila da tirolesa. Olha em cima. Desce até lá embaixo, ó. É verdade, ó. So, ayan, guys. So, bababa na kami. So, tapos na kami pumunta doon, guys. So, malapit kami sa may beach. What you prefer eat? Seafood or barbecue? In this moment, nothing. Nothing. It's better eat because later you start feel hungry. It's not it. So, dito, guys, sa may beach, may makikita kayong mga store. Look at that. So, tinitinda nila is mga beachwear, mga swimsuit, mga ganyan, salbabida. At doon, sa pinakadulo is ang beach. So, nandito na tayo sa beach area, guys. Yung asawa ko nagko-complain na siya. Yes! Nagko-complain na siya, guys, kasi para na siyang naluluto. Where now? I think it's have it there. there. How old? I think it's there, baby. No, it's there. After finish this, Come. So dito, guys, sa may beach, may nakikita kayong nagbebenta ng mga ganyan. So maghahanap kami ng pagkakainan namin. Parece que está vacilando, mas quando stay inside, it's fast. But when we go down, not too much fast.
having others? Yes, I think different side. Before it's coming here, coming for that. Yeah. Finish. Almoçar, senhores? Não, por enquanto não. Tá bom, já vamos caminhar. Claro. Fica à vontade.